Praise God, full pack. Amen. Last Sunday na ngayon ng August. God is so faithful. Bago pumasok yung August, sabi namin, wow, loaded yung August natin, full pack yung August natin. Tapos bigla na lang, tapos na. Grabe, God is so good. Amen. At yun, patungkol po dun sa Holy Ghost Night, every Friday. Really, encourage ko po kayo. Huwag lang mag-online. Kung dito ka lang naman sa Northgate, ilang hakbang lang, there's power. Kahit ako, totoo, kung hindi to dinadrop ni Lord sa akin last year, to have a Holy Ghost night, umpisa praise lang tayo eh. And then, after ng ilang Sundays na yon, there's an unction to teach the word. Ako personally, kung wala to, lunod na din. Because I don't know the secret, the divine strategy to overcome, which is praise. Amen? So, nagiging training siya, nagiging ano siya na, yeah, kung nag-work sa akin, mag-work sa inyo. And let's always take this opportunity kasi napansin ko 21 ako dito sa Bulacan. 21 ako, 2024 ako dumating, and church 25. So, ang 20 years ko dito sa Bulacan, ito yung nakita ko na yung sekreto is praise. Hindi siya ganon, hindi ko naman to alam dati. Pero as I continue, as I teach, nakita ko talaga yung power. Yung pagpupuri sa Panginoon. Amen? And praise God that we have this kind of setup na ma-practice natin. Hindi madali mamuhay sa mundo without the presence of God, without the knowledge of the truth. Amen? And this is the wisdom of God sa atin na kung titingnan natin, simple na lang pala eh. Pag may problema, ha. Yeah, ngayon sa atin, simplified na. Because it took 20 years for me. 21. Ngayon, simple na lang. Pero yung preparation, nakuha natin. So sa iba, mahirap. Kasi papunta pa lang. Pero ito yung mga revelation na to. Kaya yung plano ni Lord sa atin, yung revelation is progressive. It doesn't mean na hindi ito tinuturo dati. Meron. Pero ngayon na nagkaroon ng impact. Kasi nagkaroon ng power. Kasi ganoon na yung revelation natin. Amen? Kaya simplified na lang. Ito yung problema. Ihaha mo lang. Because there is faith already to do it. Amen? Kasi lahat ng plano ni Lord sa atin, it always take faith. No? Take faith to do it. Kung mayroong fear, it will contaminate faith. So, kailangan talaga tayong ma-equip, matitrain tayo sa lahat ng pinapagawa nila. So, encourage ko po kayo. Ngayon lang ako nag-encourage. Kasi pagkatapos na yun, sabi ko dapat, every Sunday, ini-encourage yun. Kasi totoo, yung mga andi dito, we can testify na lahat tayo, mayroong tayong battle sa buhay po natin. But, when we come together, kung ngari, prayer, lahat ng mga gatherings on purpose. Yung hindi ka lang pupunta doon just to check our attendance or just to let somebody see that you are there. Walang result yon. Pero pag tayo pupunta doon sa gawain on purpose to receive from the Lord. Amen. To get from God. Hallelujah. Then makikita natin na mayroong mangyayari sa buhay po natin. Amen? So every Sunday. Pag pupunta tayo dito, hindi lang tayo pupunta, Sunday check, attendance, o kaya para mabawas-bawasan yung problema. Hindi. Pupunta tayo dito, dapat yung heart natin is to hear from the Lord. Amen? And to receive from God. Sige, tayo po tayong lahat. Let's pray. Ha ha ha. Ha ha ha. Taas po natin ating mga kamay. Dakilang o Diyos, napapasalamat po kami muli sa kabutihan mo. Tinulungan mo kaming matawid ang January 1 until today, August 31. Lord, it is you who sustain us. It is you, Lord God, who gave us the grace. And Lord, thank you for your mercy. That you keep on helping us, Lord. Kaya Panginoon, ibang level ngayon. Lord, we want to praise you. We want to give thanks to you, Abba, for all what you've done in our life, Lord. Oo, mayroong mga challenges sa buhay po namin, but Lord, you are bigger than those challenges.
Greater is He that is in us. Greater is you, Lord, in us than he that is in the world. So, Father, teach us today once again. We open to you our heart. We open to you our ears, spiritual heart, spiritual ears, Lord, spiritual eyes, Father. And we want to hear you, Lord. Lord, we ask, we demand, speak to us, Lord. Speak to us plainly. Speak to us strongly, but plainly, Lord, in Jesus' name. And Lord, we choose to hear you today. We choose to believe in you. And Father, we choose not to be a hearer only, but we are a doer of the word. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Say this with me. I confess, I declare that I am a good receiver. I am a believer. I am not a doubter. I choose to believe the word of God. I choose to act on the word of God. I choose to renew my mind. And I choose to align in His word. In the name of Jesus. I believe what the Bible says I have. I believe what the Bible says I can do. Because I'm a strong believer. And I am also a strong receiver. Thank you, Lord, for ministering to me today. In the name of Jesus. And I release my faith. I will receive big time from you today. That will change my life forever. In Jesus' name I pray. Amen and amen. So please be seated. Okay, tuloy natin yung ating topic nung nakaraan. No, we are talking about the kingdom of God, and the kingdom of God is already in us. Established na ba tayo doon? Clear na ba? Maliwanag na ba? Ng kingdom ng Diyos ay nasa atin. At ang kaharian ng Diyos ay merong hari. At ang hari ay si Kristo. At si Kristo ay nasa sa atin na. And everything we need is in Christ. Amen. So, napag-aralan din natin last Friday, no, last Sunday na tayo po ay ginawa ng hari at pari ng Diyos upang maglingkod. Sige, tingnan natin yon. Balikan natin, Ate Ana. Doon muna tayo mag-start. Sa Revelation 1, 5-6, Tagalog. Ha. Sige. Tagalog muna tayo. Revelation 1, 5-6. Tayo ginawa ng pari. God made us priest, kings and priests to rule and reign. Basa. Amen. So ginawa tayo. Kaya qualified ka maglingkod. Sa Diyos. Hindi sa church, ha? Sa Diyos. Anong purpose? Sa kaluwalhatian at kapangyarihang magpakailaman. So, yun yung place natin, yun yung ating identity, ha? So, napag-aralan din po natin yung understanding humility. Naunawaan na ba natin yung humility? Sinabi ni Lord, humble yourself under the mighty hand of God. So, for example, kanina, nabasa natin sa lyrics kanina, that fear cannot survive in praise. Okay, kaninong word yon? Kay Lord. So, ano yung humility na yon? Submit. When fear enters in, so that he cannot survive, you praise. So, pwede tayong hindi siya papasukin. Kasi magnanaktak talaga si fear. Pero nasa atin yon kung papasukin natin yon sa atin. Amen? Hallelujah. Kung lagi tayong nagpipraise, lagi tayong nagme-meditate ng Word of God, so there is sinabi ng Bible if you the word Psalms 119 verse 11, I have hidden your word in my heart that I may not sin against you. So kung yung word of God ay nasa heart natin, nasa nguso natin. Because the abundance of the heart, the mouth speaketh. When negative thought comes in, you will speak the word of God. Kaya hindi siya makapag-penetrate sa heart natin. Okay. Yun ha. Example yun ng humility. So for example, you pursue love. Yan dyan ha. Sinabi ni Pastor Joe last Thursday. Pursue love. So how to humble ourselves? We need to pursue. You will put always ourselves under the Word of God. So nag-gets na natin yung humility.
So when you go under the Word of God will exalt you in your rightful ruling position. So hindi talaga natin i-humble yung sarili natin. At sinabi pa ng Bible, when you humble yourself to the Lord will teach you. Kaya pag hindi tayo humble, the Lord cannot teach us. But we are humble, the Lord can teach us. Amen? And He resists the proud. Ayaw natin ang i-resist tayo ni Lord. Sino ba ditong gustong i-resist ni Lord? Ayoko. Ayoko rin. Okay. So Adam was given 3 things in the beginning. Balik muna tayo kay Adam. Si Adam kasi yung example natin. Tapos si Adam at saka si Jesus. Ano yung binigay ng Diyos sa kanya in the beginning? So number 1, binigay ng Diyos sa kanya ay ang dominion. Okay, dominion. Basahin natin para makita natin sa scripture. Genesis 1 verse 26. Okay, tingnan natin ha. Kasi lahat yung mayroon kay Adam, yun din ang binigay ni Lord sa atin sa pamagitan ni Kristo. Then God said, let us make man in our image according to our likeness and let them have dominion over the fish, over the fish of the sea, over the birds of the air, over the cattle, over all the earth, over every creeping things that gives on, over. So God created us over our circumstances. We are above, not beneath. Amen? We are the head, not the tail. So yun yung binigay ng Diyos sa kanya, dominion. Number 2, binigay ni Lord kay Adam. Sa Genesis 1 verse 29, para makita natin, mamemorize natin to, magkaroon tayo ng revelation tong tatlo na to, buhay na tayo. God said, see, I have given you every herb that yield seed, which on the face of all the earth, and every tree whose fruit yields seed, to you it shall be food. So noon ang binigay, dominion. Pangalawa, seed. Hindi bahay. Hindi lupa. Seed. And God said, see, I have given you every herb that yields seed, which is on the face of all the earth, and every tree whose fruits yields seed, to you food. So saan ang food natin? Sa seed. Kaya maraming nagugutom dahil binigyan sila ng Diyos ng seed, kinakain ang seed. Kaya gutom. Nakita natin? Okay, number 3. Anong binigay? Genesis 2 verse 15. Dominion, seed. Number 3. Then the Lord God took the man and put him in the garden of Eden to tend. Tingnan nyo ha. Genesis 1, in the beginning God created. Then nilikha niya yung tao. At pagkatapos, dinala niya si Adan sa garden. Hindi si Adan nilikha sa garden. Gumawa ang Diyos ng garden, gumawa ang Diyos ng tao, para ang tao dalhin sa garden. Clear? So ang garden, para doon niya itanim ang binhi. And take dominion over that garden. May garden ka. Okay, what happened? Tingnan natin sa Genesis 2, 19 to 20. Anong ginawa dito ni Adam? Ni Adam? Out of the ground, the Lord God formed every beast of the field and every bird of the air and brought them to Adam to see what he would call them. And whatever Adam called each living creature, that was its name. So, sige, diretso sa 20. Tingnan natin. So Adam gave names to all cattle, to the birds of the air, and to every beast of the field. But for Adam, there was not found a helper comparable to him. Okay, tingnan natin yung picture. Nilikha ng Diyos ang tao, gumawa siya ng garden, dinala niya ang tao dito sa garden, naglikha siya ng mga tupad, dinala niya yung mga hayop, at si Adan ang nagpapangalan. Hindi ang Diyos. Nakuha natin.
Kaya anong ipangalan mo, ikaw yun. Anong ipangalan mo sa garden, anong meron ka, that's what you will have. Hindi ang Diyos. Ipangalan mo, may sakit ako, meron ka. Wala akong pera, yun ang wala. Anong mo tingin sa wallet mo? Walang pera. Anong tingin mo sa bahay mo? Magulo. That's what you say. Anong tingin mo sa sarili mo? That's what you will have. Hindi ang Diyos. Ikaw. Tayo. Yun yung authority. Amen? Adam ruled by revelation. Adam was brilliant and was able to properly name all of the animals because he was receiving freely from the Lord by revelation. He called that name by revelation. He called that animal, ikaw ay daga. Dating daga, hindi naman masama. Ngayon, ang daga dito masama eh. O yung mga laso nyo Matindi yung mga daga natin dito eh. Nagkakape. May kape doon. Social pa. May coffee mate pa. At nagbibigas pa. May kape doon, coffee mate, may kape dito, at saka coffee. Social yung mga daga nito. Praise the Lord. At pinainan ko siya ng Jollibee. Ayaw niya, 2 gabi na hindi kinagat. Hindi nagugutom, gusto niya ng kape. Pero dati, hindi ganun kabangis yung mga daga. Amen? Nung nagkasala na, yun ang nangyayari. So, Adam, named that name by revelation. So whatever Adam called its creator, that was his name. By revelation. So when Adam sinned and fell from revelation knowledge to sense knowledge, yun yung sinabi natin last Sunday, and lost the garden. Nung nagkasala siya, saan siya nagkasala? Doon sa garden. Na-lost yung kanyang revelation knowledge into sense knowledge. At hindi lang yun, nawala pa siya sa garden. Inalis siya ng Diyos sa garden. Hallelujah. Praise God because of sin. So tingnan natin sa Genesis 3 verse 7. Hallelujah. Kay Adam yun kay Adam yun Okay. Sabihin niyo, kung ako yun, ayaw ko talaga. Mawala sa akin. Then the eyes of both of them were opened, and they knew that they were naked, and they sewed fig leaves together and made themselves covering. Yun na yun. Nung nagkasala na sila, ano nang ginawa nila? Nag-trying. They're hiding. They're covering. Kaya totoo kapatid, ang bunga ng kasalanan ay nagtatago ka, nagko-cover up ka, nagmamaskara ka. Because you put something, may guilt na doon sa loob. Amen. Hallelujah. And sa 23, tingnan natin sa Genesis 3:23, what happened? Therefore, the Lord God sent him out of the Garden of Eden to till the ground from which he was taken. Nilikha, my garden, sa earth, my garden. Look tingnan natin yung picture. Ayoko mag-preach lang na mag-preach. I want you to get a revelation. I want you to get a picture. Okay. Nilikha, yung creation, sinabi niya, I will make man. Tapos nagbigay siya ng seed. Mga halaman, lahat ng puno, lahat mayroong seed. Pagkatapos si Adan dinala sa garden. Tapos ngayon may mga hayop, pinapangalan niya by revelation, nagpangalan at yun ang pangalan. Nung nagkasala sila na open, saan sila nagkasala? Sa garden. Nakuha natin? Kaya nung nagkasala sila, nilabas sila. Binalik sila doon sa lupa. Where he was taken. So, yung garden. So, tingnan natin yung ginawa ni Jesus sa atin ngayon. Jesus came to give us the garden back. Wow. Woo! Woo! Fear cannot survive when I praise. Jesus came to give us back the garden. He came to restore the kingdom of God. Beginning
in our hearts. Kaya sinabi ni Jesus, the kingdom of God is within you. Take heart, because the kingdom of God is near. Nung una, bago si Jesus, bago in the old covenant. But when Jesus came, the kingdom of God is already. After the resurrection, Jesus said, the word of God said, that the kingdom of God is already in our heart. Amen? The kingdom of God is our heart. So the kingdom, look, nawala si Adan sa kingdom, sa garden, because of sin. When you receive Jesus Christ as your Lord and Savior, as second Adam, God bring you back in the garden. You are now in the kingdom. Kaya anong ipangalan mo, yun, it was you. Kaya wag mong pangalan sarili mong pangit ka. May sakit ako. Gulo ng buhay ko. Hindi yun ang language mo. That's why you will have what you say. Amen. Hallelujah. So the veil has been removed in Christ. He was raised us up again and made us sit together with Him in the heavenly places. Naalala mo ba yon? Nung nagkasala si Adan, nagtatago na sila. Pagkatapos sabi ni Jesus sa kanila, "Oh Adam, where are you?" Don't tell me nawala sila. Because they are hiding from the Lord, the separation of the relationship. Nawala. But look, kahit nagkasala sila, anong ginawa ng Panginoon? Hinahanap sila ng Diyos. Kaya pag hinahanap na kayo ng pastor nyo, sabi ng Lord, nawala yun, oh, may ginagawa yun. Sabihin mo kay pastora. Amen? Bakit? May kasalanan na. Pero kahit may kasalanan, hinahanap pa rin ng Diyos. At kung titingnan natin yung Genesis 2 na yun, ginawa ng Panginoon, bago sila inalis, nagkatay ang Diyos ng hayop. Doon yung shedding of blood to cover up ng kanilang kasalanan, na makover lang yung ginawa nila, mabuhay sila hanggang tayo dito ngayon, kinukover, pagkatapos hindi, yung balat ng ginawa sila ng damit ng Panginoon. God knows their need. Hindi sila pinababayaan, kahit nagkasala sila, hindi sila pinapabayaan ng Panginoon, pinoprovide pa rin ang mga pangailangan nila. Bakit? Mahal sila ng Diyos. At ganun ka rin. Hallelujah! So, tingnan natin sa 2 Corinthians 3:16. Pero mayroon lang problema. So, nangyayari, imbes nag-i-enjoy dito sa garden, walang ulan dito sa garden, kumakain lang silang sarap ng durian. Oh, kain tayo ng durian. Sarap. Wala, hindi sila nagtatanim. Namumunga lang lagi. Walang ulan. Wow, ang ganda. Perfect heaven. Nung lumabas sila, kung babasahin natin, sa Genesis 3, now, lahat ng kakainin mo, ipagpapawisan mo. Now, they start to toil. Nagtotoil na sila. Kayo yung mga tao ngayon, hindi! Pinaghihirapan ko to! Buhay ng kasalanan. O kasalanan mo, kasi nagkasala ka, kaya pinaghihirapan mo. Pero dito sa Kingdom of God, hindi pinaghihirapan. Tinatanggap. Yun ang kaibahan. Pag nasa kingdom ka, you only receive. Believe and receive. Dito, lahat sa'yo. Pero sa kingdom, believe and receive. If you believe, you will receive. Hallelujah! We are the believer and the receiver. We're not trying. Dito trying mabuhay. Dito you're not trying mabuhay dahil ang Diyos ay buhay. Mabuhay. Philippine Airlines. Hallelujah. Bakit? Totoo. Dito ang Diyos ang bubuhay sa'yo. Ay, Matthew 6.
Diba? Do not worry about the food, what you eat, and so forth and so forth. Pinapakain nga ng Panginoon ang ibon at mga ibon, lahat. Mga damo, di damitan. Ikaw pa kaya? Mas mahigit ka sa ibon. Hallelujah, mga ibon. Kaya kumakain sila kasi nagpupuri sila lagi sa Diyos. Ikaw hindi ka talaga makakain kung lagi ka magrereklamo. Anong trabaho ng mga ibon? Kumakanta, lumilipad-lipad. Pinapakain sila ng Diyos sa ginagawa nilang pagkakanta-kanta at lumilipad. Hindi nga sila nagtatanim eh. Ikaw nagtatanim na, nagtatrabaho pa, hirap pa, bakit? Nagre-reklamo ka, hindi ka mga naman mapapasalamat. Baliktarin mo. Magtrabaho ka. Magpapasalamat ka lagi. Hallelujah. Praise the Lord. I will magnify the Lord at all time. And His praise continually be in my lips. Hallelujah. Na-enjoy mo yung trabaho mo. Ang sarap. Amen. Hallelujah. Ha, ha, ha. Okay, tingnan natin sa 2 Corinthians 3 verse 16. I want you to see the picture. Jesus came. If you are born again, if you receive Jesus Christ as your Lord and Savior, you are already in the Garden of Eden. God brought that back. Nevertheless, when one turns to the Lord, the veil is taken. Wala na tayo doon sa sense knowledge. Nasa revelation knowledge na tayo. Binalik na restore. Amen? Si Adam, he called the names of, siya gumawa ng mga names, tinatawag niya, by revelation. Amen? Hallelujah. Ngayon, binalik tayo ni Lord dito, dapat mabuhay tayo by revelation. I'm healed. By the stripe of Jesus Christ, I am healed. Because God revealed it to me. I am rich. I have plenty of money because Jesus was rich, become poor. He died for me. He become poor that I might become rich. Ginawa niya akong mayaman upang sa gayon ang kanyang pangako ay mangyayari. And that's revelation. It's not bragging. You are telling the truth. You are saying what Jesus is saying. Amen. Hallelujah. Praise God. Okay. 2 Corinthians 3:16. Okay. Ephesians 2:6. Tingnan muna natin. Ephesians 2:6. Dahan-dahan lang tayo ha. Okay. Ano pa sinabi niya? And raised us up together and made us sit together with Him in the heavenly places. You are not alone. You are seated with God. Na-picture mo ba yung ano yung inupuan ni Jesus? Hindi monoblock. Na-picture mo ba yung upuan ng mga hari? Ang sinabi ng Bible, alang naman yung upuan ng hari, tabihan mo ng monoblock. We're talking about the spiritual. I'm helping you to see yourself. Imagination, ha? Ha? Sinabi doon, and raised us up together and made us sit together in the heavenly places in Christ. Kung ano yung inuupuan ni Kristo, doon ka rin. You are above. Pastor, dito pa ako. Kaya nga, by revelation, hindi tayo sense knowledge in the Spirit. We are seated with Him in the Spirit. Amen. Hallelujah. Now, we have again what Adam had in the beginning. Mayroong dominion si Adam. Mayroong seed si Adam. Nasa Garden of Eden si Adam. Ngayon, nung tinanggap mo si Kristo sa buhay mo, meron ka na ngayong kingdom. Meron ka na ngayong dominion. Meron ka ng authority. At mas higit ka pa, lamang ka pa. Kasi sinabi ng Panginoon, I will give you authority. Whatever you bind on earth, it will be bound in heaven. Whatever you loose on earth, it will be loose in heaven. Kay Adam, earth lang. Ikaw ngayon, heaven and earth. We are in the better covenant. Hallelujah! Tingnan natin sa Matthew 8:28, 18 to 19. So anong meron kay Adam? Dominion, seed, and authority, garden. Now we have also dominion, seed, and garden. Okay, tingnan natin. Matthew 28, 18 to. And Jesus came and spoke to them, saying, all authority has been given to me
in heaven and on earth. Now, dinidelegate niya yung authority. Go therefore, make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Immerse them in my name. Immerse them in the name of the Father, and of the Son, and the Holy Spirit. All authority. Now you have also all authority in heaven and earth. Ganun ka powerful. Kita nyo? Ha? So kung mayroon kang power, bakit takot ka? Oo, yan na yun. Kuha natin. May kasama pa ba ako dito? Super tahimik kayo. Ramdam kong ninanamdam nyo, nagpipicture din kayo. Nag-i-imagine din kayo. Kung mayroong authority ka, binigay ng Diyos, authority sa langit at sa lupa, bakit ka takot? Ayaw kong mag-serve kay Lord kasi baka. Gawin na lang kabayo. Para mabilis. Hashtag yun, utterance yun ha. Ay, baka. Huwag ka ng baka, magkabayo ka na para mabilis. Tapos sinabi ng Bible ng kabayo, dapat pareho din tayo ng kabayo na kaganoon. Para fix ka lang talaga. Kaya gumiguwing-giwang ka kasi ginagamit mo yung mata ng kabayo. Anong baka? Kabayo. Ganun lang. No, tapos pag binaganong-ganon ng driver, pag ginaganong-ganon ka ni Pastor at saka ng Holy Ghost, sunod ka. Una, Holy Ghost muna. Gaganong-ganon. Dagdagang pa ni Pastora, sunod ka. Kasi the fivefold ministry daw, sinabi ni Pastor Felix, the fivefold ministry is the solid form of the Word and the Holy Spirit. Kaya pag hindi ka marunong sa Holy Spirit, merong pastor ka, tapos yung, di ba may ano yung kabayo, ginaganong-ganon ka, sumunod ka. Kasi para sa kaabutihan mo. Amen? The fivefold ministry is solid form. Kaya kung hindi ka marunong makinig sa Holy Spirit sa Word of God, meron kang fivefolds. Kaya pag hindi ka tumino, ma-fold ka talaga. 5 lang manapin. Good job! Pero pag hindi, boom! Folds. Hallelujah. Praise the Lord. Okay. Luke 6, verse 8. Ayun, pray ko kanina, joyful kasi kanina kayo yung nangyari. Luke 8, verse 11. But he knew their thoughts, sinabi ni Jesus. Luke 6, 13, Luke 8, sorry. Luke 8, now the parable is this. The seed is the word. Picture ulit. Si Adam, dominion, seed. Anong seed? Every herb, every plants, every trees have seed. For you, for food. Now, when Jesus came, He bring us back in the Garden of Eden, which is the kingdom of God. Now we are in the kingdom of God. And everything we need is in the kingdom of God. And where is the kingdom of God? The kingdom of God is within us. This is Garden of Eden. The Garden of Eden dito sa Israel, dito sa atin ngayon. Okay. Now, what God give us? The Word of God. The Word of God is the seed. So every time you sow seed, the Word, it will produce food. Food in your flesh, food in your spirit, food in your body, lahat. Kasi andoon na yon. Pagkain natin yung Word of God. Amen. Hallelujah. Okay, punta tayo sa garden. Luke 13 verse 19. Tingnan natin, silipin natin sana yung garden. It is like a mustard seed which a man took and put in his garden.
and it grow and become large tree, the birds of the air nested in its branches. So yung seed na tinatanim natin dito sa puso natin, magiging bunga. Kapatid, nakita ko talaga laging sarili ko dito. Buto akong dinala ng Diyos dito sa Northgate. I say it by revelation. Ang nakita ko sa sarili ko, medyo malaki-laki, hindi mustard, mangga. Kasi yung mustard, pag bato sa'yo, hindi ka masasaktan eh. Buto ng mangga. Ibato sa'yo, aray ko po. Talagang, mapaganon ka talaga eh. Eh nakita ko, buto ako ng mangga. At yung buto ng mangga, tinutuyo mo na, tuyong-tuyo talaga siya kasi yung buto ng mangga, hindi yung tutubo pag itinatanim mong dituyo. So nakita ko yung buto ng mangga, at si mangga na yon, at katabi ko pa dati dito mayroong mangga, at nakukulitan ako sa mangga, di ba? Kasi tayo dito, ang ginugulo tayo ng mangga, at pinatay ko yung mangga sa pamamagitan. Pinapraktisahan ko yung mamatay ka, parang fig tree. Mamatay ka sa pangalan ni Jesus. Namatay nga. Practice. Ang ginawa ko dito, pinagpapraktisan ko lang kayo. Sa totoo lang talaga. Tapos ano nangyari? Ayun, lumalaki na. O tingnan mo, dami-dami yun ha. This is real. Word. Ang dala-dala ko dito, word. Seed. Tapos yung seed na yun lumaki at nagiging mangga. At puti na lang, hindi mga maasim na mangga. Masarap na mangga. Yay! Kayo yung bunga, masarap na mangga. Manggang Sambales. Oh! Manggang Northgate. So yun, next verse, sa 20. Ayun na yun. So yun naman, okay, 1 Corinthians 3 verse 9 amplified. Okay. Yun, mustard seed. So, the Word of God. Kapatid, lahat ng Word of God na tinatanim natin sa heart po natin, because our heart is a ground, it will produce. Okay, for example, kailangan mong bunga ng health. So, anong gagawin mo? Seed ka. Kuha ka ng Word of God patungkol sa health. And it will produce health. Kailangan mo ng healing. Kuha ka, magtanim ka ng seed ng healing at magbubunga siya ng healing. Gusto mo sa finances breakthrough, magtanim ka ng seed, Word of God seed for finances at yun po ay magbubunga. So lahat ng kailangan natin, anong gusto mong itanim? Magtanim ka ng masamang loob, sige magsalita ka ng masama ng loob. Lahat ng itatanim mo, gusto mong bunga, yun yung aanihin mo. Okay, sinabi dito, for we are God's fellow worker, His servants working together. You are God's cultivated, His garden, His vineyard, God's building. We are God's garden. And the Word of God is the seed. Amen. At ako ngayon ang tagatanim ng seed sa garden mo. At ikaw din, tayo din, individually, magtatanim din tayo ng seed sa atin. Mga puso. Okay, so yun na yun. Whatever we sow, okay, the garden is our born again spirit, which will produce whatever we sow in it. Kung anong itatanim mo. Magtanim ka ng sama ng loob, aanihin mo din. Magtanim ka ng pag-ibig, aanihin mo. Lahat ng klaseng itatanim mo, magbubunga yun. Kaya huwag kang magtaka, bakit galit sila sa akin? Yun po yung tinatanim mo. Huwag kang magtaka. Okay, tingnan natin sa Galatians 6 verse 8. Kaibigan mo pa rin ako? Word long God to ha. Okay, 1, 2, ready. Kayo magbasa. Tagalog please. Okay, basa.
Now, alam na natin. Kaya nakikita sa bunga. Siguro, yun ang tinatanim kasi yun ang bunga. We can judge the fruit. Amen? Kung ninanasa ng laman ang sinusunod ng isang tao, kamatayan ang aanihin niya. Pero kung ang banal na espiritu ang sinusunod ng isang tao, matatanggap niya mula sa espiritu ang buhay na walang hanggan. So whatever we sow. Amen? Whatever we sow. So just Adam was introduced to cultivate and guard the Garden of Eden, so we must do the same. Why? Because out of our hearts come the boundaries and limitations of our life. Binasa natin last Sunday, Proverbs 4:23. All issues ng heart natin, life natin sa puso. Sige, buksan nga natin. Proverbs 4 verse 23, please. Ha ha ha. Basa. Kanino daw? Isip. Isip-isip naman. Sabihin niyo, amen. Amen? Sabi mo, higit sa lahat. Kung iningatan mo yung pera mo, iningatan mo yung mga anak mo, iningatan mo yung property mo, lahat ng iningatan. Higit sa lahat daw, ingatan mo yung isip mo. Last na lang sila. Yung isip mo. Sapagkat kanong yung iniisip, yun din ang magiging buhay mo. Malaga isip. Amen? Sige na, uwi na tayo. Ayusin nyo naman pag-iisip nyo. So, hindi pala sa gobyerno may problema. Tao ang may problema. Isip. Kasi sinabi ng Lord, renew your mind. Isip. Amen? Kung ano, isip ko, galit sila sa akin. Galit nga talaga. Isip ko, mapuputulan kami ng kuryente. Putol nga talaga. Kasi yun nga, okay lang sana yung isip mo na hindi maganda, wag ilabas sa bibig. Kung kaya mo makontrol yung dila mo sa hindi magandang iniisip mo, walang bunga yun. Kasi binhi yun. Our word is the container. Either yun, is a container, power container. Okay? There's power in our word. Okay? Container of power. Okay? Kaya sinabi kong container of power. Kasi, kung word yon, container of God's power. Kung hindi, word of God, container of evil power. So you will have what you say. You will manifest what you say. So kung kaya nating matitame yung tongue natin pag mayroong mga negative thought, itim mo yun para hindi siya magmamanifest. Kung kaya. Because we have what we say. Amen? Kung mayroong mang hindi magandang sabihin, huwag mo nang sabihin. Para hindi siya magbubunga. Amen? Hallelujah. Sige, tingnan natin sa NLT ate. O sa easy na lang, tingnan natin sa easy. Kung ma-easy ba talaga yun? Okay. 1, 2, ready, basa. Easy. Kaya naisipin ko, ako ay maganda. Ako ay healthy. I am obeying God. God found me faithful. God found me loyal. Ikaw po sasabi, kung wala magsabi sa'yo na maganda, ikaw na magsabi na maganda.
Huwag mo silang antayin. Hello? I'm strong and healthy. I have plenty of money. Sino magsabi sa'yo plenty kang pera? Di ikaw. Di ba? All my bills are paid. Kahit tambak-tambak yung babayaran, all my bills are paid. Why? You are aligning your mind in the Word of God. Amen? I will not die but live and declares the work of God. I'm strong in the Lord and the power of His might. I will fulfill the numbers of my days here on earth. Blessed, healthy, and wealthy. You say it. Why? Balik tayo. Psst. Be careful to keep your mind safe. The thoughts that you think make you. Kapatid, hindi si Lord. The thoughts that you think make you the person that you are. Di nahiya ako, mahihain ako. Ayun ka talaga, yun ang isip mo eh. Hindi ko kaya. Hindi mo talaga kaya. Bakit yun ang isip mo? Kaya sinabi ni Lord, renew your mind. See yourself as God sees you through the Word of God. Gets natin? Hallelujah! So we live and roll from the inside out according to the revelation knowledge. Ano ba ang pagka-reveal ng Diyos sa'yo? I'm a child of God. God loves me. I can do all things through Christ who strengthens me. The anointing of God is in me. God give me the ability to do His things. See yourself. Huwag mong tingnan ang sarili mo anong sinasabi ng tao. Tingnan mo ang sarili mo kung ano ang sinasabi ng Biblia sa iyo. Kasi kung pakikinggan mong sinasabi ng tao sa iyo, you make yourself what they say. Amen? We make ourselves what we say because we are saying what God says to us. Ito yung image natin. Amen? Hallelujah! Okay, for example, anak mo. Yan si Celestine, di ba? Si Sising ganda. Alam mo, sis, Choy, ang pangit ng anak mo. Ano maramdaman niya? Tapos ikaw sasabihin mo sarili mong pangit ka? Sino masasaktan? See? Parang sinabi mo lang, pangit ka, ikaw nang pangit mo namang pagkalikha. Akala nating okay lang. But the truth, there's impact. Unang-una, yung creator natin. Na siya ka, you are fearfully and wonderfully made. Amen. Hallelujah. Okay. Bakit? Kailangan natin sa revelation. Kailangan natin ng revelation knowledge, hindi sense knowledge, hindi yung naramdaman mo, hindi sinasabi ng tao. Binago ka na ng Diyos. All thing has gone. Behold, new thing has come. Kahit wala kang pera, sinabi ng Diyos, may pera ka, may pera. I have plenty of money in Christ. I have plenty of money. Alin, as magandang sabihin, yung marami kang pera kaysa walang pera. Kaya napapansin nyo, marami, nung sinasabi ko, marami kayo nagtitext, Pastora, pahiram ng pera. Sabi ko, parating pa. Kahapon doon ako sa Telebaba. Nireview ko sarili ko. Sabi doon sa Telebaba, bumili ako. Sabi niya, Pastora, ang dami mo ko talagang pera. Tapos, natatawa ko sa sagot ko. Sabi ko, Pastora niya, sabi niya, sa Pastora, ang yaman-yaman mo talaga, Pastora. Tapos sabi ko, oo. Tapos sabi ko, yeah, oo. Para tayo
Kasi pinanagano ako, pero na-remind ako sarili ko, oo, parating yung maraming pera. Kasi ang nangyari, and it's good, I was reminded, na-check yung heart ko, what I believe. Nakita natin, minsan kasi meron mga ganong senaryo para ma-check mo what you believe. So yung ano ko, sabi ko, oo, pero parating niya maraming pera. So natuwa ako because why? I start to agree. I start to align. Hanggang yung confession ko magiging right na talaga. And then, one day, it will flow na. Kasi tama na yung confession. Amen. Hallelujah. Pag sinabi kang you're healthy, yes. Yung heart mo markang, yeah. Kasi revelation nga eh. Nakuha natin. Hindi kasi yun pagyayabang, yung ano natin ito. Kasi the Lord want us, teaching us to speak His word. Diba? So if we, simple lang talaga. Sabi ko nga, simple lang kasi I'm working it out, my part. So, simple lang ang gusto ni Lord na matuto tayong magsalita sa kanyang lengguwahe. Bakit? We're already in the kingdom of God. At ano yung lengguwahe ng kingdom? Word. Faith. Amen. So, ngayon, medyo awkward kasi hindi ka sanay, pero practice nga hanggang isang araw, confident ka na, yes, I'm strong, yes, I'm healthy, yes, Bethesda, yes, money will always come. Pagdating yung mga sangkatutak na bela, nakangiti ka lang, thank you Lord God, you'll provide all my needs. Thank you God, you are my source, and I call my bills paid in Jesus' name. Huwag mong i-call yung mga bills mo na walang pambayad. You call your bills paid in Jesus' name. And it takes practice. Bakit? We're already in the kingdom of God. Amen. Hallelujah. Yun yung ating lingwahe. Kaya pupunta ka ng ibang bansa, punta ka ng Amerika, di ka marunong mag-English, di ba? Utal-utal muna. Pero along the way, nagiging fluent ka na. Same with us. Nasanay tayo sa mga lingwahe ng mundo. Ngayon, ililipat tayo ng Panginoon dito. Kaya inaaral, tinuturuan tayo magsalita ng kanyang lingwahe. At yung lingwahe natin, pananampalataya. Lahat ng sinasabi natin, may laman, mayroong pananampalataya. And it's powerful. Amen. Okay, tingnan natin. Ilang minuto na lang. John 20:24 to 29. Nakakatulong po ba? Yes. Totoo yun. Practice. Kahit ako pag minsan, ngayon ang miracle natin, grabing miracle natin, mabot ang hapit. Ilang kimbot na lang, 10,000? First time, tapos pinakinggan ko yung bibig ko. Learn to listen to your voice. Lord, yes, you will pay all my bills. Yes, Lord, all our bills are paid in Jesus' name. Yes, Lord, this is an opportunity once again, Lord God, to see your power, to see your provision. Hindi, paano ka? But wisdom, ano man kailangan ditong babawasan? Pero we learn to listen to your voice. Kasi pag ang boses natin mayroong fear, God will not move. Pero yung boses natin mayroong faith, God will move. You are confident that God will provide. So, nang ginawa ko, nakita ko, yun yung by faith. Yes, Lord, you will provide. You are the source of this ministry. And I called our bills paid. Oh, thank you, Abba, Father. It's another opportunity to see your provision, to see how you provide, Lord God, to see your glory, Father, in Jesus' name. So instead of saying fear, saying faith. Nakuha natin? So yun, inaaral. Kaya bawat situation ng buhay natin, pagpapractice yun. Sige, pakita nga natin sa kanila yung ating Friday. James 1, verse 2. Remember, Christian. Remember, tingnan natin kung naka-remember sila. I-share natin yung mga remember. Easy translation. Yeah. Basa. Next verse.
Okay. Practice. Meralco bill, 9,900. Kunting kimbot na lang, 10,000. Oh, ngayon, remember, so it's an opportunity to trust God. And now God is seeing me if I really trust Him in finances. Nakuha natin. Why? Ito na tayo sa garden. Sino ba talagang source natin? Tao? Hindi, si God. So lahat ng mga challenge sa buhay po natin, there's a purpose. Ang isang purpose is to test us if we really trust His Word. Amen. Hallelujah. Kasi ang power, wala sa Kanya. Ang power, nasa atin na. Ulitin ko, wala na yung power kay Lord. Binigay niya sa atin. Kaya what you say, you will have what you say. Hindi ibig sabihin na powerless si Lord. He is all-powerful. Pero patungkol sa buhay natin, patungkol dito sa lupa na to, binigay niya sa atin ang authority. Amen? Hallelujah. Kaya ang trabaho ng Diyos, back up mo na lang siya. Kung sasabihin mo, yun ang gagawin niya. Pag wala kang sasabihin, wala siyang gagawin. Bakit? Binigay niya yung authority. Nakuha natin. Parang napagano ako. Okay, for example, example natin yung bahay ni Pastor George. Bahay ito ni Pastor George. Ipinagkatiwala sa atin. Binigay niya sa akin yung susi. Nung unang susi. Ngayon, dahil nasa akin ang susi, wala na siyang authority papasok dito. Kasi binigay niya sa akin. Lalo na ngayon, kasi ilang beses niyang palit-palit. Wala talaga siyang duplicate. Nasa akin na lahat ang authority. Kung gusto niyang pumasok, kailangan niya ako. Kailangan niya susi, hiramin sa akin. Nakuha natin, ganun ang ginawa ng Diyos sa atin. Lahat ng susi sa langit sa kalupa, binigyan na sa'yo. Sabi mo, Panginoon, pahingin ng pera. Sabi, sa'yo yung susi. Wala sa akin. Hanapin mo sa susi mo. Buksan mo. Wala sa akin. Ibabalik kayo sa salita ng Diyos. Panginoon, pagalingin mo ako. Binigay ko sa'yo yung susi. Lahat ng pangailangan mo, sa'yo ng susi. Whatever you bind on earth, it will be bound in heaven. Kaya anong sasabihin mo dito, anong i-release mo dito, saka na siya mag-release. Ikaw muna. Hindi nanggagaling doon sa langit. Sa atin muna. Amen? Kaya kung magulo ka, walang gulo doon. Lord, ayoko na magulo. I speak peace. Then peace will come. Lord, ayoko nang malungkot. Gusto ko masaya. Say, susi, magdesisyon ka. Ako ay laging masaya. Lord, gusto mo, hindi na gusto ko. Gusto mo, lagi akong masaya. O, lagi masaya. So, lagi masaya. Kasi wala na kay Lord. And God will not give us what He has already given. Kaya ang trabaho natin, i-discover natin ano na yung mga binibigay ni Lord. Tapos ngayon, ang trabaho natin ay taga-claim. Yun na yung claiming. Yun yung calling. Na yung declaration. Yun na yung confession. Kasi nasa atin na lahat. Amen. Yung iba magagalit sa akin. Ganun lang ba yun? Oo. Kung ayaw mo, pahirapan mo sarili mo. Umupo ka ng maraming taon para maintindihan mo at mag-uusap tayo. Nakuha natin. Hindi ka pwedeng diretso college, mag-aral ka muna ng kinder. Kaya kung gusto mo ma-experience sa mga lengguwahe na to, umupo ka muna. Para lang daw yung maintindihan mo. But this is how we should live. Amen? Hallelujah! Okay, last na daw, time na, pero pakita ko muna to dito. John 20:24-29. Ito yung example ng sense knowledge. Okay, sense knowledge. Ha, ha, ha.
Okay, basa, please. Saan tayo? Hanggang? Okay, wait muna. Balik, dandahanin natin. Times na, pero gusto kong namnamin natin. Balik muna tayo sa 25. 24, yata, 24. 24. Now Thomas, called the twin of the 12, was not with them, with Jesus. Kay kapatid, huwag kayo mag-absent. Absenteeism kasi. Humiwalay sa mga disciple. May other business. Disipulo ba kayo ng Diyos? Disipulo kayo ni Pastora? Kaya sumunod kayo kung saan si Pastora. Huwag kayong mag-absent. Okay, next verse. Anong nangyari? Dahil wala siya. Okay, basa. Yabang niya, no? Ay, ka maniwala. Bakit hindi mo nakita? Absent ka kasi. Kaya hindi ka talaga maniwala. He chose to not to believe. I will not believe. Yun yung sense knowledge. Okay, verse 26. Tingnan natin ano pang ginawa niya. Basa. Okay, wait muna. Buti na lang. Sumama din. After 8 days, saan naman kaya siya nang gagaling? Okay, next verse. Kung babasahin natin yung Bible, araw-araw silang magkasama. Ito, bumalik after 8 days na, oh. Okay, basa. Alam ni Jesus. Kaya alam mo kapatid, lahat ng sinasabi natin, alam ng Diyos. Okay, next verse. Nine, 29. Dito nakita ko yung effect ng absenteeism. Unbelief. But you have always there, because faith comes by hearing and hearing the Word of God. Tingnan mo, ang nangyari. Mapalad ang mga tao naniniwala sa hindi nakikita. And that's faith. Amen? And that's faith. And then faith comes by hearing and hearing the Word of God. Ito yon revelation. Ito yung revelation knowledge at saka sense knowledge. Ang revelation knowledge is hindi mo siya nakita but you know there's something within. Ang revelation knowledge is there's no excuses. No explanation because it's revealed. Okay? Ang sense knowledge, ang daming reasoning. Yun po yung voice ng soul, ng flesh, nagre-reason out. Pero ang revelation, you know, there's something. It excites you because it has been revealed. Ito yung gagawin ko ngayon. Pupunta ako ng Batangas. Kahit anong mangyayari, pupunta ako ng Batangas. Todo na to.
Yun. Revelation knowledge. Pero pag magsasabi ka, ganun yun, mga sense knowledge, ganun yun eh. Daming reasoning pa. Pero revelation, ikaw yung laging number 1. Because it is revealed. Nakuha natin yung difference. Sense knowledge, and the Lord want us sa revelation talaga. Kaya pag ginawa natin yung revelation, kaya lagi may bunga siya. Kuha natin, sense knowledge, ganun. Sabi Thomas, kung magkikita ko yung Pero revelation yan. You cannot hear anyone. Di magtatanong kung magpaano pamasahe. On the go. At yun ang gusto ng Diyos, yung on the go. Amen. Hallelujah. Okay, another. Are you still okay? Another. Last na talaga. Promise. Matthew 16, 32 to 17. Ganda to Matthew 16, 13 to 17. Basa. When Jesus came into the region of Caesarea Philippi, He asked His disciples saying, "Who do men say that I Some of my, okay, basa, next verse. Okay. Kita natin, another example ng sense knowledge, some say. So, mayroon laging mga reason why you are not saying that. Okay? Pero ang revelation knowledge, walang saying, go. You are. This is the plan of God. This is what the Lord want me to do. Direct, because it has been revealed. Nakuha natin, and then, once na-reveal ni Lord, ginawa mo yon, sinabi mo yon, yun po yung may bunga. Kuha natin. Hallelujah. At wala na tayo. Yun na yun. Yun na yung buhay natin ngayon. Nung nilipat tayo ni Lord dito, hindi ka na alanganin. Yes, I am healed. Yes, by the stripe of Jesus Christ, I am healed. I'm strong and healthy. Yes, I have a sound mind. Yes, I can rejoice and I will continue to rejoice. Level 9 na kami ngayon kasi September na, kaya mag-rise up na yung rejoicing ko. Level 9 na. So something like that. You always direct to the point. Amen. Hallelujah. Pero ang sense knowledge, yung mga excuses, which the Lord don't like it. Amen. So sense knowledge is knowledge we gain resulting from information. Ito yon. Sense knowledge is knowledge we gain. Nakukuha mo resulting from information collected by the physical senses. Ikaw kaya sa tingin mo, punta ka ng Batangas, ay hindi ako rin kasi ganito. Ikaw, pupunta ako. Ikaw, nangungulekta ng information. Ba't Batangas tayo? May issue talaga tong Batangas na to. Nakuha natin? Ganun yun eh. Pag hindi ka sure, ano kaya Mari? Sa tingin mo, ba't ka tungo kay Mari? May Holy Spirit ka naman. Tapos ngayon, nagbabase ka na ngayon sa decision mo doon sa sinabi ni Mari. Hindi na sinasabi nun, buna ka dito, ito yung totoo. At mag-pray in tongues ka. Haura mo, sikila, mangga. Tiga nga, Lord. Ano nga, Lord, ito yung problema ko, Lord. Tiga mo, tulungan mo ako, Lord. Ano to? Anong gagawin ko tayo, Lord? Haura mo, sokolomon, dayaman, diba? Okay. Minsan ganun lang eh. Okay. O tapos na. That's revelation. It will simplify our life. And then the wisdom of God. Amen? Hallelujah. Sige, tayo na tayo.